Mga kapatid, basahin po natin ang Josue chapter 2 verse 1 up to 24. At si Josue na anak ni Nun ay nagsugong lihi mula sa Sitim na dalawang lalaki na pinakatiktik na sinasabi, "Yumaon kayo ng inyong kilalanin ang lupain at ang Jericho." At sila yumaon at pumasok sa isang bahay na isang patutot ng pangalan ay Rahab at nakituloy doon. At ito'y nasaysay sa hari ni Jericho na sinasabi, "Narito may mga lalaki sa mga anak ni Israel na pumasok dito ngayong gabi upang kilalanin ang lupain." At ang hari sa Jericho ay nagsugo kay Rahab na sinasabi, "Ilabas mo ang mga lalaki na naparito sa iyo na pumasok sa iyong bahay sapagkat sila'y naparito upang kilalanin ang buong lupain." At ipinagsama ng babae ang dalawang lalaki at ikinubli at sinabi niya, "Oo, ang mga lalaki ay naparito sa akin, ngunit hindi ko talastas kung sila'y taga saan." At nangyari sa may oras ng pagsasara ng pintuang bayan ng madilim na ang mga lalaki ay lumabas. Hindi ko talastas kung saan naparoon ang mga lalaki ngayon. Habulin ninyong madali sila, sapagkat inyo silang aabutan. Ngunit kanyang isinampa sila sa bubungan at ikinobli sa mga puno ng lino na kanyang inilagay na maayos sa bubungan. At tinabol ng mga tao sila sa daan ng patungo sa Jordan hanggang sa mga tawiran. At pagkalabas ng humabol sa kanila, ay kanilang sinarhan ang pintuang bayan. At bago sila nahiga, ay sinampa niya sila sa bubungan. At sinabi niya sa mga lalaki, "Talastas kong na ibinigay sa inyo ng Panginoon ang lupain, at dinatnan kami na pangingilabot sa inyo, at ang lahat na mananahan sa lupain ay nauupo sa harap ninyo. Sapagkat aming nabalitaan kung paanong tinuyo ng Panginoon ang tubig sa dagat na mapula sa harap ninyo nang kayo lumabas sa Ehipto, at kung ano ang inyong ginawa sa dalawang hari ng mga Amorhiyo na nangasadako roon ng Jordan, kay Sihon at kay Og, na inyong lubos na pinuksa. At pagkabalita namin ay nanglumo ang aming puso, ni walang diwa na naiwan sa kaninumang tao dahil sa inyo, sapagkat ang Panginoon ninyong Diyos ay siyang Diyos sa langit, sa itaas, at sa lupa, sa ibaba. Ngayon ka, isinasamo ko sa inyo, sumumpa kayo sa akin sa pangalan ng Panginoon, na kung paanong ako'y nagmagandang loob sa inyo, ay magmamagandang loob naman na kayo sa sangbahayan ng aking magulang, at bibigyan ninyo ako ng tunay na tanda. At inyong ililigtas na buhay ang aking ama at ang aking ina, at ang aking mga kapatid na laki at babae, at ang lahat nilang tinatangkilik, at inyong ililigtas ang aming mga buhay sa kamatayan." At sinabi ng mga lalaki sa kanya, "Ang aming buhay ay ilalagak namin sa inyo, kung hindi ninyo ihahayag itong aming pakay." At mangyayari na pagka ibinigay sa amin ng Panginoon ang lupain, kami ay magmamagandang loob at magtatapat sa inyo. Nang magkagayoy, kanyang ipinababa sila sa pamagitan ng isang lubid sa dungawan, sapagkat ang kanyang bahay ay nasa kuta ng bayan, at siya ay tumatahan sa kuta. At sinabi niya sa kanila, "Pumaroon kayo sa bundok, baka kayo'y abutan ng manghahabol sa inyo, at kayo'y magkubli roon ng 3 araw, hanggang sa magsibalik ang mga manghahabol. At pagkatapos ay makayayaon kayo ng inyong lakad." At sinabi ng mga lalaki sa kanya, "Kami ay hindi magpapakasala sa sumpang ito na inyong ipinasumpa sa amin. Narito, pag kami ay pumasok sa lupain, ay iyong itatali itong panaling pula sa dungawan na inyong pinagbababaan sa amin. At iyong pipisanin sa iyo sa loob ng bahay ang iyong ama at ang iyong ina at ang iyong mga kapatid at ang unsang bahayan ng iyong ama. At mangyayari na sinumang lalabas sa mga pintuan ng iyong bahay sa lansangan ay mabububo sa kanyang ulo ang kanyang dugo, at hindi namin magiging kasalanan. At sinumang kasama mo sa bahay
ay mahuhulog sa aming ulo ang dugo niya kung may magbuhat sa kanya ng kamay. Ngunit kung iyong ihayag itong aming pakay ay hindi namin ipagkakasala ang pagkapanumpa sa iyo na iyong ipinapanumpa sa amin. At kanyang sinabi, ayon sa inyong mga salita, ay siya nawang mangyari at kanyang pinapagpaalam sila at sila yumaon at kanyang itinali ang panaling pula sa dungawan. At sila yumaon at naparoon sa bundok at tumahan doon ng 3 araw hanggang sa nagsibalik ang mga manghahabol. At hinanap sila ng mga manghahabol sa lahat ng daan, ngunit hindi sila nasumpungan. Namang kagayoy, nagsibalik ang 2 lalaki at bumaba sa bundok at tumawid na at naparoon kay Josue na anak ni Nun at kanilang isinaysay sa kanya ang lahat na nangyari sa kanila. At kanilang sinabi kay Josue, tunay na ibinigay ng Panginoon sa ating mga kamay ang buong lupain. At bukod dito, nang liliit ang lahat na nananahan sa lupain sa harap natin. Purihin natin ang Panginoon Diyos. Hallelujah! Hallelujah! Amen.